Book of Acts, Chapter 6. Habang patuloy na dumarami ang mga alagad, nagkaroon ng reklamo laban sa mga Hebreyo ang mga Helenista. Sinabi nilang ang mga byuda sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga mananampalataya at sinabi sa kanila, "Hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mga siwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking iginagalang, puspos ng spirito at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkuling ito. Samantala, iuukol naman namin ang aming panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita ng Diyos." Nalugod ang buong kapulungan sa panukalang ito, kaya't pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo, at sina Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at si Nicolas na taga-Antioquia, isang hentel na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Nang iharap sila sa mga apostol, sila'y ipinanalangin at pinatungan ng kamay. Patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos at dumami ang mga alagad sa Jerusalem. At maraming paring Hudyo ang naniwala sa magandang balita. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan, kaya't nakakagawa siya ng maraming kababalaghan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya, na binubuo ng mga Hudyong taga-Cirene, Alexandria, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya't lihim nilang sinulsulan ng ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito. Narinig naming nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayon, naudyo kanilang magalit kay Esteban ng mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y sinunggaban nila at dinala sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, ang taong ito ay walang tigil ng pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain nito si Jesus na taga Nazaret at papalitan ng mga kaugaliang ipinamana sa atin ni Moises. Si Esteban ay pinagmasdang mabuti ng lahat ng nakaupo sa kapulungan at nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Book of Acts, Chapter 7. Si Esteban ay tinanong ng pinakapunong pari, "Totoo ba ang lahat ng ito?" Sumagot si Esteban, "Mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay nagpakita sa ating ninunong si Abraham nang siya'y nasa Mesopotamia pa bago siya nanirahan sa Haran. Sinabi sa kanya ng Diyos, 'Iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo.' Kaya't umalis siya sa lupain ng mga Kaldeyo at nanirahan sa Haran. Pagkamatay ng kanyang ama, siya'y pinalipat ng Diyos sa lupaing ito na ininyong tinitirhan ngayon. Gayunman, hindi pa siya binigyan dito ng Diyos ng kahit nakapirasong lupa. Ngunit ipinangako sa kanya na ang lupaing ito ay magiging pag-aari niya at ng magiging lahi niya kahit na wala pa siyang anak noon. Ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, 'Makikitira sa ibang lupain ang iyong magiging lahi. Aalipinin sila roon at pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit, paparusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito.' At iniutos ng Diyos kay Abraham ang pagtutuli bilang palatandaan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuli niya ito sa 8 araw. Ganon din ang ginawa ni Isaac sa anak niyang si Jacob at ginawa naman ni Jacob sa 12 niyang anak na lalaki na naging mga ninuno ng ating lahi. Mga kapatid, ang mga ninuno nating ito ay nainggit kay Jose, kaya't siya'y ipinagbili nila upang maging alipin sa Ehipto. Ngunit kasama niya ang Diyos at hinango siya ng Diyos sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkalooban ng karunungan nang humarap siya sa Faraon, ang hari ng Ehipto. Siya ay ginawa nitong gobernador ng Ehipto at tagapamahala ng buong sambahayan ng hari. Nagkaroon ng taggutom at matinding paghirap sa buong Ehipto at Kanaan. Maging ang ating mga ninuno ay walang makuna ng pagkain. Kaya't nang mabalitaan ni Jacob na may trigo sa Ehipto, pinapunta niya roon ang ating mga ninuno sa unang pagkakataon.
Sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid at nalaman naman ng Faraon ang tungkol sa kanyang pamilya. Dahil dito'y pinasundo ni Jose ang kanyang amang si Jacob at ang buong pamilya nito, 75 katao silang lahat. Pumunta nga si Jacob sa Ehipto at doon siya namatay, gayon din ang ating mga ninuno. Ang kanilang mga labi ay dinala sa Shechem at inilagay sa libingang binili ni Abraham sa mga anak ni Hamor. Nang sumapit ang panahon para tuparin ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham, marami na ang mga Israelita sa Ehipto. Sa panahong iyon, hindi nakilala ng hari ng Ehipto si Jose. Dinaya at pinahirapan ng hari ang ating mga ninuno at sa pilitang niyang ipinatapon ang kanilang mga sanggol upang mamatay. Noon ipinanganak si Moises, isang batang kinalulugdan ng Diyos. 3 buwan siyang inalagaan sa kanilang tahanan. At nang siya'y itapon, inampon siya ng anak na babae ng Faraon at pinalaking parang sariling anak. Tinuruan siya sa lahat ng karunungan ng mga Ehipsyo at siya'y naging dakila sa salita at sa gawa. Nang si Moises ay 40 taon na, naisipan niyang dalawin ng kanyang mga kababayang Israelita upang tingnan ng kanilang kalagayan. Nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay maunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya. Ngunit hindi nila ito naunawaan. Kinabukasan, may nakita siyang 2 Israelitang nag-aaway at sinikap niyang sila'y pagkasunduin. Sabi niya, "Mga kaibigan, pareho kayong Israelita, bakit kayo nag-aaway?" Subalit tinabig siya ng lalaki na nanakit at pinagsabihan ng ganito, "Sinong naglanay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin? Nais mo rin ba akong patayon gaya ng ginawa mo kaapon doon sa Ehipsyo?" Nang marinig ito ni Moises, siya'y tumakas at nanirahan sa lupain ng Midian. Doon ay nagkaroon siya ng 2 anak na lalaki. Makalipas ang 40 taon, samantalang si Moises ay nasa ilang na di kalayuan sa bundok ng Sinai, nagpakita sa kanya ang isang anghel sa isang nagliliyab na mababang punong kahoy. Namangha si Moises sa kanya nakikita, at nang lapitan niya ito upang tingnang mabuti, narinig niya ang tinig ng Panginoon. "Ako ang Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni na Abraham, Isaac, at Jacob." Nanginig sa takot si Moises at hindi makatingin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Alisin mo ang iyong sandalyas, sapagkat banal ang lupang kinatatayuan mo. Nakita ko ang paghihirap ng aking bayan sa Ehipto. Narinig ko ang kanilang daing, at bumaba ako upang sila'y iligtas. Halika't isusugo kita sa Ehipto." Itinakwil may ang Moises na ito nang kanilang sabihing, "Sino ang naglagay sa iyo upang maging pinuno at hukom namin?" Ngulit ang Moises ding iyon ang isinugo ng Diyos upang mamuno at magligtas sa kanila sa tulong ng anghel na nagpakita sa kanya sa mababang punong kahoy. Sila ay inilabas niya mula sa Ehipto sa pamamagitan ng mga himalang ginawa niya roon, sa dagat na pula at sa ilang sa loob ng 40 taon. Siya rin ang Moises na nagsabi sa mga Israelita, "Ang Diyos ay pipili ng isa sa inyo at gagawing propetang tulad ko." Siya ang kasama sa kapulungan ng mga Israelita sa ilang at ng anghel na nagsalita sa kanya at sa ating mga ninuno sa bundok ng Sinai. Siya ang tumanggap ng mga salitang nagbibigay buhay mula sa Diyos upang ibigay sa atin. Ngunit hindi siya sinunod ng ating mga ninuno. Sa halip, siya'y kanilang itinakwil at mas gusto pa nilang magbalik sa Ehipto. Sinabi pa nila kay Aaron, "Igawa mo kami ng mga Diyos na mangunguna sa amin, sapagkat hindi namin alam kung ano na ang nangyari sa Moises na iyan na naglabas sa amin mula sa lupain ng Ehipto." At gumawa nga sila ng isang Diyos-Diyosan na may anyong gayang baka. Nag-alay sila ng handog at ipinagpista ang Diyos-Diyosang hinugis ng kanilang mga kamay. Dahil diyan, itinakwil sila ng Diyos at hinayaang sumamba sa mga bituin sa langit. Ayon sa nakasulat sa aklat ng mga propeta, "Bayang Israel, hindi naman talaga ako ang tunay na hinandugan ninyo ng mga alay at mga hayop na pinatay sa loob ng 40 taong kayo'y nasa ilang. Sa halip, ang inyong daladala ay ang santuaryo ni Molek at ang bituin ng inyong Diyos na si Repan.
Dahil ginawa ninyo ang mga rebultong ito upang sambahin, dadalhin ko kayong mga bihag sa kabila pa ng Babilonya. Kasama ng ating mga ninuno sa ilang ang toldang tupanan na ipinagawa ng Diyos kay Moises ayon sa anyong ipinakita sa kanya. Minana ito ng kanilang mga anak at dinaladala habang sinasakop nila ang lupain ng mga bansang ipinalupig sa kanila ng Diyos sa pangunguna ni Josue. Ito'y nanatili roon hanggang sa kapanuhunan ni David. Kinalulugda ng Diyos si David at humingi ito ng pahintulot na magtayo ng tahanan para sa Diyos ng Israel. Ngunit si Solomon na ang nagtayo ng tahanang iyon. Gayunman, ang kataas-taasang Diyos ay hindi naninirahan sa mga bahay na ginawa ng tao. Sabi nga ng propeta, "Ang langit ang aking trono," sabi ng Panginoon, "at ang lupa ang aking tuntunan." Anong uri ng bahay ang itatayo ninyo para sa akin? O anong lugar ang pagpapahingahan ko? Hindi ba't ako ang gumawa ng lahat ng ito? Napakatigas ng ulo ninyo. Ang mga puso at tenga ninyo ay parang sa mga pagano. Kung anong ginawa ng inyong mga ninuno, yun din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi inusig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga nagpahayag tungkol sa pagparito ng matuwid na lingkod na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngulit hindi naman ninyo ito sinunod. Nagnitnit sa matinding galit kay Esteban ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo nang marinig ang mga ito. Ngunit si Esteban, na puspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatiang ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, "Tingnan nyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao na nakatayo sa kanan ng Diyos." Tinakpan nila ang kanilang mga tenga at nagsigawan. Pagkatapos, sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nangangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nanalangin siya ng ganito, "Panginoong Hesus, tanggapin mo po ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo po silang pananggutin sa kasalanan ito." At pagkasabi nito, siya'y namatay. Book of Acts, Chapter 8. Sinangayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem, at maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. Si Esteban na may inilibing na mga taong may takot sa Diyos at tinangisan ng gayon na lamang. Samantala, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinanadkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ng Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang mga masasamang espiritu ay lumabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Dooy may isang lalaking ang pangalan ay Simon. Noong una, pinapahanga niya ang mga Samaritano sa pamamagitan ng salamangka. Ipinagmamalaki niya na siya'y isang bakilang tao. At pinapakinggan naman siya ng lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas sa lipunan. Ang lalaking ito ang kapangyarihan ng Diyos na pinatawag na dakila, sabi nila. Mahabang panahon ding sila'y pinapahanga niya sa pamamagitan ng kanyang salamangka, kaya't siya'y patuloy na pinapakinggan nila. Ngunit nang sumampalataya sila nang ipinangaral ni Felipe ang magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos at tungkol kay Hesukristo, nagpabautismo ang mga lalaki at babae. Pati si Simon ay sumampalataya rin at nang mabautismuhan ay patuloy siyang sumama kay Felipe. Humanga si Simon nang makita niya ang mga himala.
Nang mabalitaan ng mga apostol sa Jerusalem na tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos, isinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin ng 2 apostol ang mga Samaritano upang sila'y tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kaniluman sa kanila. Sila'y nabautismuhan pa lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ipinatong ni na Pedro at Juan ang kanilang kamay sa mga Samaritano at tumanggap ang mga ito ng Espiritu Santo. Nakita ni Simon na ang Espiritu'y ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng mga apostol, kaya't inalok niya ng salapi sina Pedro at Juan. Bigyan din ninyo ako ng kapangyarihan na ito upang ang sinumang patungan ko ng kamay tumanggap ng Espiritu Santo, sabi niya. Sinagot siya ni Pedro, naway mapapahamak ka kasama ng iyong salapi, sapagkat inakala mong mabibili ng salapi ang kaloob ng Diyos. Wala kang bahaging ni karapatan sa bagay na ito, sapagkat hindi tama ang iyong puso sa paningin ng Diyos. Pagsisihan mo ang kasamaan mong ito at manalangin ka sa Panginoon, na naway patawarin ka niya sa iyong hangarin, dahil nakikita kong puno ka ng inggit at bilanggo ng kasalanan. Sumagot si Simon, idalangin niyo ako sa Panginoon para hindi ko sapitin ng alinman sa mga sinabi ninyo. Pagkatapos magpatotoo at mangaral ng salita ng Panginoon, bumalik sa Jerusalem sina Pedro at Juan. Ipinangaral nila ang magandang balita tungkol kay Kristo sa maraming nayon ng Samaria na kanilang dinaanan. Pagkatapos, sinabi ng isang anghel ng Panginoon kay Felipe, pumunta ka sa gawing timog sa daang mula sa Jerusalem papuntang Gaza. Halos hindi na iyon dinadaanan ngayon. Pumunta nga doon si Felipe. Samantala, isang eunuko na pinunong taga-Ethiopia na ingatyaman ng Candace, reyna ng Ethiopia, ang nagtungo sa Jerusalem upang sumamba. At pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyang iyon, utos ng Espiritu kay Felipe. Kaya patakung lumapit si Felipe, at narinig niyang binabasa ng pinuno ang aklat ni Propeta Isaías. Tinanong ni Felipe ang pinuno, nauunawaan ba ninyo ang inyong binabasa? Sagot naman ito, paano ko mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin? At si Felipe ay inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa kanyang tabi. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya. Siya ay tulad ng isang tupang dinadala sa katayan, tulad ng isang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umiimik kahit kaunti man. Siya ay hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang sinumang makapagsasalaysay tungkol sa kanyang angkan, sapagkat kinitil nila ang kanyang buhay. Nagtanong kay Felipe ang pinuno, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa kasulatang ito ay isinalaysay sa kanya ni Felipe ang magandang balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. Kaya't sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Meron bang hadlang upang ako'y bautismuhan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari, kung sumasampalakaya ka ng buong puso. Sumagot ang pinuno, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng pinuno ang karwahe, lumunsong silang dalawa sa tubig at binautismohan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwang nagpatuloy sa paglalakbay. Namalayan na lamang ni Felipe na siya ay nasa Azoto. Mula roon, ipinangaral niya ang magandang balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa marating niya ang Cesarea. Book of Acts, Chapter 9. Samantala patuloy ang pagbabanta ni Saulo na maipagdaytay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang madakip niya at madala sa Jerusalem ang sinumang lalaki o babae na matagpuan niya roong kaanib sa daan ng Panginoon.
Naglagbay si Saulo papuntang Damasco. At nang siya malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" "Sino kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako si Jesus ang iyong inuusig," tugon ng tinig sa kanya. "Tumayo ka't pumasok sa lungsod at do'y sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin." Natigilan at hindi makapagsalita ang mga kasama ni Saulo nang marinig nila ang tinig, ngunit wala naman silang makitang nagsasalita. Tumayo si Saulo at pagmulat niya ay hindi siya makakita, kahit siya'y inakay ng mga kasama niya at dinala sa Damasco. Hindi siya nakakita sa loob ng 3 araw at hindi rin siya kumain ni uminom. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. "Ananias." "Ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalyeng tinatawag na Tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Siya'y nananalangin ngayon." Sa pangitain, nakita niyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang siya'y makakitang muli. Sumagot si Ananias, "Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito at sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong pari ng mga Hudyo upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka roon, sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari, at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin." Pumunta na si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, "Kapatid na Saulo, pinapunta ako rito niyang Panginoong Jesus na nagpakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Isinugo niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo." Naundi may nalaglag na tila mga kaliskis sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Kumain siya at nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo ay ilang araw na kasama-sama ang mga alagad sa Damasco at agad siyang nangaral sa mga sinagoga na si Jesus ang anak ng Diyos. Nagtaka ang lahat ng nakarinig sa kanya. Hindi ba ito ang dating umuusig doon sa Jerusalem sa mga tumatawag sa pangalan ni Jesus? Tanong nila. Hindi ba't naparito nga siya upang sila'y dakpin at dalhing nakagapos sa mga punong pari? Ngunit lalong naging makapangyarihan ang pangangaral ni Saulo at walang maisagot ang mga Hudyong naninirahan sa Damasco sa kanyang pagpapatunay na si Jesus, ang Kristo. Pagkaraan ng maraming araw, nagkaisa ang mga Hudyo na patayin si Saulo. Araw at gabi ay inaabangan nila si Saulo sa mga pintuang bayan para patayin. Ngunit nalaman niya ito. Kaya't isang gabi, inilagay siya ng kanyang mga alagad sa isang basket at ibinaba sa kabila ng pader. Pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon. Ngunit silang lahat ay takot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa na siyang alagad. Subalit, dinala siya ni Bernabe sa mga apostol at isinalaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco. Sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa pangalan ni Jesus. Kaya't mula noon, si Saulo'y kasakasama na nila sa buong Jerusalem at buong tapang na nangangaral doon sa pangalan ng Panginoon. Nakipag-usap din siya at nakipagtalo sa mga Helenista, kaya't tinangka nilang patayin siya. Nalaman ito ng mga kapatid, kaya't inihatid nila si Saulo sa Cesarea at pinauwi sa Tarso. Kaya't ang iglesia sa buong Judea, Galilea at Samaria ay naging mapayapa at matatag. At patuloy silang namuhay na may takot sa Panginoon at sa tulong ng Espiritu Santo ay lumago sila. Naglalakbay noon si Pedro sa mga bayan-bayan upang dalawin ang mga hinirang ng Panginoon. Pagdating niya sa Lida, natagpuan niya roon ang isang lalaking nagngangalang Eneas.
Ito'y isang paralitiko at 8 taon nang nakaratay. Sinabi ni Pedro sa kanya, Eneas, pinapagaling ka ni Hesukristo, tumayo ka't iligpit mo ang iyong higaan. At agad siyang tumayo. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at sila'y sumunod sa Panginoon. Sa Joppa naman ay may isang alagad na babae na ang pangalan ay Tabita. Sa wikang Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas. Ginugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng kabutihan at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, nagkasakit siya at namatay. Nilinis ang kanyang bangkay at ibinurol ito sa silid sa itaas. Malapit lang sa Joppa ang Lida. Kaya't nang mabalitaan ng mga alagad na si Pedro ay nasa Lida, nagsugo sila ng 2 lalaki upang siya'y pakiusapang pumunta agad sa Joppa. Sumama naman sa kanila si Pedro, at pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Kaagad lumapit sa kanya ang lahat ng mga byuda, umiiyak sila at ipinapakita ang mga damit at mga balabal na ginawa ni Dorcas para sa kanila noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas ni Pedro ang lahat at siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, humarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita nito si Pedro. Hinawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungang bumangon. Pagkatapos, tinawag niya ang mga hinirang ng Panginoon at ang mga byuda at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Ang pangyayaring ito'y nabalitaan sa buong Joppa, kaya't maraming sumampalataya sa Panginoon. Maraming araw ding nanatili si Pedro sa Joppa sa bahay ng tagapagbilad ng balat ng hayop na nagngangalang Simon. Book of Acts, Chapter 10. Sa Cesarea ay may isang lalaking nagngangalang Cornelio. Isa siyang kapitan sa batalyong Italyano ng hukbong Romano. Siya ay isang taong sumasamba at may takot sa Diyos. Gayon din ang kanyang buong pamilya. Siya'y matulungin sa mga duka at laging nananalangin sa Diyos. Minsan, nang bandang 3:00 ng hapon, nagkaroon siya ng isang pangitain. Kitang-kita niyang pumasok ang isang anghel ng Diyos at siya'y tinawag, Cornelio. Tumingin siya at takot na nagtanong, Ano po iyon? Sumagot ang anghel, Nasiyahan ang Diyos sa iyong mga dalangin at pagtulong mo sa mga duka. Magsugo ka ngayon din ng ilang tao sa Joppa upang sunduin ang isang taong nagngangalang Simon na tinatawag ding Pedro. Siya'y nanunuluyan sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa may tabing dagat. Pagkaalis ng anghel, tumawag si Cornelio ng 2 utusan at isang debotong kawal, isa sa mga naglilingkod sa kanya. Isinalaysay niya sa kanila ang pangyayari at pagkatapos ay pinapunta sila sa Joppa. Kinabukasan, samantalang naglalakbay at malapit na sa Joppa ang mga initusan ni Cornelio, si Pedro na may umakyat sa bubungan upang manalangin. Bandang tanghali na noon. Siya'y nagutom at gusto na niyang kumain. Ngunit habang naghihintay siyang maihanda ang pagkain, nagkaroon siya ng isang pangitain. Nabuksan ng langit at nakita niyang ibinababa sa lupa ang isang parang malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. Naroon sa kumot ang lahat ng uri ng hayop, mga lumalakad, gumagapang at lumilipad. Narinig niya ang isang tinig, Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, Hindi ko po magagawa iyan, Panginoon. Kailanmay, hindi ako kumain ng anumang marumi o di karapat-dapat kainin. Muli niyang narinig ang tinig, Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari ito, at pagkatapos ay kaagad nang iniakyat sa langit ang kumot na iyon.
Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon, dumating naman ang mga isinugo ni Cornelio. Ipinagtanong nila ang bahay ni Simon at noon ay nasa may pintuan na sila. Itinanong nila kung doon nga nanunuluyan si Simon na tinatawag ding Pedro. Pinag-iisipan pa ni Pedro ang kahulugan ng pangitain, nagsabi sa kanya ng Espiritu, "Tingnan mo, may 3 lalaking naghahanap sa iyo sa ibaba. Bumaba ka at huwag mag-aatubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila." Nanaog nga si Pedro at sinabi sa mga tao, "Ako ang hinahanap ninyo. Ano ba ang sadya ninyo?" Sumagot ang mga tao, "Pinapunta po kami dito ni Cornelio, isang kapitan ng hukbo. Siya ay isang mabuting tao, may takot sa Diyos, at iginagalang ng mga Hudyo. Sinabi sa kanya ng isang anghel na ipasundo kayo upang marinig niya ang sasabihin ninyo." Pinatuloy sila ni Pedro at doon pinatulog ng gabing iyon. Kinabukasan, siya'y sumama sa kanila, gayon din ang ilang kapatid na taga-Jopa. Nang sumunod na araw, dumating sila sa Cesarea. Dooy naghihintay na sa kanila si Cornelio, pati ang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan na kanyang inanyayahan. Sinalubong ni Cornelio si Pedro, nagpatira pa sa harap nito, at sinamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumayo ka, ako'y tao rin tulad mo." Patuloy silang nag-uusap habang pumapasok sa bahay, at nakita ni Pedro na maraming taong natitipon doon. Sinabi niya, "Alam naman ninyo na bawal sa isang Hudyo ang makihalubilo o dumalaw sa isang hindi Hudyo. Subalit ipinakita sa akin ng Diyos na hindi ko dapat ituring na marumi at di karapat-dapat pakitunguhan ang sino man. Kaya't nang ipasundo ninyo ako, hindi ako nag-atubiling sumama. Nais kong malaman kung bakit ninyo ako ipinasundo." Sumagot si Cornelio, "May 4 na araw na mayon ang nakakalipas. Bandang 3:00 din ng hapon habang ako'y nananalangin dito sa aking bahay, biglang tumayo sa harap ko ang isang lalaking nakakasilaw ang kasuotan. Sinabi niya, 'Cornelio, nakarating sa Diyos ang iyong mga panalangin at nakita niya ang pagtulong mo sa duha. Ipasundo mo sa Jopa si Simon Pedro. Nanunuluyan siya sa bahay ni Simon na tagapagbilad ng balat ng hayop. Siya ay nakatira sa tabing dagat. Kaya't kaagad akong nagsugo sa inyo ng ilang tao, at sa inyong kagandahang loob ay pumarito kayo. Ngayon ay naririto kaming lahat sa harap ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng ipinapasabi ng Panginoon." At nagsalita si Pedro, "Ngayon ko lubusang nauunawaan na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sino mang may takot sa kanya at gumagawa ng matuwid, kahit taga saan mang bansa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, na siyang Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang pangyayaring naganap sa buong lupain ng mga Hudyo, na nagsimula sa Galilea pagkatapos na ipangaral ni Juan ang mensahe tungkol sa bautismo. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus na taga Nazaret at kung paanong pinili siya ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng diablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Siya'y pinatay nila. Siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa 3 araw at inayaang ipakita ang sarili, hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at ng mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na ang bawat sumampalataya sa kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig.
Namanghang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino ang makakapagbawal na bautismuhan sila sa tubig? Kaya't iniutusan niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Hesukristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw.